May ganyan palang nanay. Basa ni Chloe sa post ni Senyora. Hindi siya makapaniwala sa nabasa niya. Parang hindi totoo ang lahat ng ito. Tungkol ito sa naging pahayag ni Raquel Pempengcho, ina ni Jake Zyrus. Umiling-iling si Chloe. Hindi niya akalain na may mga magulang na kayang magsalita ng ganito sa kanilang mga anak. Meron pa akong kakilala? Ganyan-ganyan din, Senyora. Komento niya. Parang hindi na bago sa kanya ang ganitong mga kwento. Hindi niya na binanggit kung sino. Pero alam ng lahat na may pinapatamaan siya. Alam naman na ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Hindi na kailangan pang sabihin. Chloe, yan ka na naman! Lagi na lang siyang napapansin sa mga ganitong usapan. Kaya gigil sa'yo mga matatanda eh. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan pang magkomento ng ganito. Tumawa lang si Chloe. Para sa kanya, wala na itong bago. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Sanay na siya sa mga ganitong sagutan. Pero kahit sanay na siya, hindi ibig sabihin na hindi siya nasasaktan. Pero deep inside, may kurot sa puso niya. Hindi niya maiwasang masaktan sa mga sinasabi ng iba. Bakit pa kasi kailangan pang umabot sa ganito? Napaisip si Chloe, bakit pa kailangan pang magkasakitan? Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga masasakit na alaala na bumabalik sa kanya. Ang mga hindi nila pagkakaunawaan ni Tita Angelica, ang mga sigawan at tampuhan. Si Tita Angelica, ang nanay ng boyfriend niyang si Kaloy, isang babaeng may matigas na paninindigan. Si Kaloy na Olympic gold medalist, isang taong puno ng pangarap at tagumpay. Naalala niya ang mga masasakit na salita, ang mga bintang, ang mga panlalait. Napabuntong hininga si Chloe. Bakit pa kailangan pang magkasakitan? Hindi niya ginustong maging ganito ang lahat. Gusto lang niyang maging masaya at tahimik ang buhay. Pero pakiramdam niya, wala siyang choice. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Kahit pa masakit, kahit pa nakakasakit. Dahil sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Kumalat agad sa social media ang komento ni Chloe. Sa loob lamang ng ilang minuto, libo-libong tao na ang nakabasa at nagbigay ng kani-kanilang opinyon. Trending agad ang pangalan niya, hindi lang sa mga kaibigan at kakilala, kundi pati na rin sa mga hindi niya kilala. Pati ang pangalan ni Kaloy at Tita Angelica ay nadamay. Ang mga tao ay nagkaroon ng sari-sariling interpretasyon sa kanilang mga sinabi. May mga kumampi kay Chloe, sinasabi nilang tama lang ang ginawa niya, at dapat lang na malaman ng lahat ang katotohanan. May mga nagalit sa kanya. Para sa kanila, hindi dapat inilabas ni Chloe ang issue sa publiko. May mga nagsabi na dapat manahimik na lang siya. Hindi raw ito ang tamang paraan para ayusin ang problema. Tama lang yan kay Chloe para matauhan na si Angelica, sabi ng isang netizen. Marami ang nagbigay ng kanilang suporta sa ganitong pananaw. Masyado kasing makapal ang mukha eh, hindi raw dapat pinapalampas ang mga ganitong ugali. Ginagamit pa si Kaloy para sumikat. Marami ang nagdududa sa tunay na intensyon ni Chloe. Grabe naman kayo kay Tita Angelica, depensa naman ng isa. Hindi raw patas ang mga paratang laban sa kanya. Wala kayong alam sa pinagdadaanan nila. Huwag kayong magmalinis. Marami ang nagalit sa mga mapanghusgang komento. Hay naku Chloe, tigilan mo na yan. Hindi na raw nakakatuwa ang mga pinagagawa niya. Hindi ka na nakakatuwa, sabi naman ng isa pa. Marami ang nagsasabing dapat na siyang tumigil. Mag-focus ka na lang sa career mo. Mas mabuti pang pagtuunan niya ng pansin ang kanyang trabaho. May concert ka pa, di ba? Marami ang nagpaalala sa kanya na may mga mas mahalagang bagay na dapat niyang asikasuhin. Napailing na lang si Chloe sa mga nababasa. Hindi niya maiwasang mapagod sa dami ng opinyon. Hindi na bago sa kanya ang ganito. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Pero nakakapagod pa rin, pero nakakalungkot pa rin na may mga taong mapanghusga. Hindi niya maiwasang masaktan sa mga masasakit na salita, na hindi muna nagtatanong kung ano ang totoo. Marami ang nagmamadaling magbigay ng opinyon nang hindi nalalaman ang buong kwento, na basta na lang naniniwala sa mga sabi-sabi. Sa huli, ang mga ganitong reaksyon ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng social media ngayon. Naisip ni Chloe ang sitwasyon ni na Jake at Raquel. Mag-ina sila pero parang hindi. May galit, may hinanakit, may mga sugat na hindi pa naghihilom. Parang sila ni Tita Angelica. Sa libro ni Jake, isiniwalat niya ang mapait niyang nakaraan, ang pang-abuso na dinanas niya noong bata pa siya, at ang hindi paniniwala sa kanya ng sarili niyang ina. Masakit, mahirap, pero para kay Jake, ito ang katotohanan. Sinabi niyang gawa-gawa lang ang lahat.
na sinisiraan lang siya ni Jake, na hindi siya magiging masamang ina, na mahal niya ang anak niya. Sino ang paniniwalaan? Sino ang nagsasabi ng totoo? Mahirap magsalita. Lalo na kung hindi mo alam ang buong kwento. Lalo na kung hindi ikaw nasa sitwasyon nila. Ang katotohanan, parang barya, naalala ni Chloe ang sinabi ng kanyang lola. May dalawang mukha. At depende sa'yo kung alin ang gusto mong paniwalaan. Napabuntong hininga si Chloe. Tama ang lola niya. Walang itim at puti lang sa mundo. May mga kulay gray. May mga kwentong hindi natin lubos na naintindihan. May mga taong may pinagdadaanan na hindi natin alam. Kaya nga siguro hindi dapat tayo maging mapanghusga. Hindi dapat tayo basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan nating makinig sa lahat ng panig. Kailangan nating maging maunawain. Ilang beses nang nagpahayag si Chloe tungkol sa hidwaan nila ni Tita Angelica. Sa mga interview, sa social media, sa mga kanta niya, hindi siya natatakot na ipahayag ang kanyang damdamin at mga saloobin. Sa bawat pagkataon, sinisiguro niyang marinig ng mga tao ang kanyang panig. Gusto niyang marinig ng mga tao ang panig niya. Para kay Chloe, mahalaga malaman ng lahat ang kanyang katotohanan. Gusto niyang malaman ng lahat na hindi siya masamang tao. Sa kabila ng mga paratang, nananatili siyang matatag at positibo. Hindi ko po sinisiraan si Tita Angelica. Ang nais ko lang ipagtanggol ang sarili ko mula sa mga maling akusasyon. Gusto ko lang pong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko intensyon na makasakit namdamin o magdulot ng gulo. Gusto ko pong malaman ng lahat na hindi ako ang kontrabida sa kwento. Ako rin ay biktima ng mga pangyayari. May mga pagkakataon na naglalabas din ng saloobin si Tita Angelica. Ngunit kadalasan, mas pinipili niyang manahimik. Pero mas pinipili niyang manahimik na lang. Para sa kanya, mas mabuting hindi na palakihin pa ang issue. Sabi niya, ayaw na niyang palakihin pa ang issue. Mas pinipili niyang mag-move on at magpatuloy sa buhay. Mas mabuting hayaan na lang daw na lumipas ang panahon. Sa paglipas ng oras, umaasa siyang mawawala rin ang mga alingas-ngas. Darating din ang araw na malalaman ng lahat ang totoo. Hindi kailangang magmadali dahil ang katotohanan ay laging lumilitaw. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Ang mahalaga ay alam ko sa sarili ko ang katotohanan. Ang mahalaga, alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Sa huli, ang konsensya ko ang aking gabay. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa hidwaan nina Chloe at Tita Angelica. May nagsasabing salo-saro-saro si Chloe. May nagsasabing gusto lang daw ni Tita Angelica na kontrolin ang buhay ni Kaloy. At may nagsasabi rin na pera lang daw ang dahilan ng lahat. Pero ang totoo, walang nakaalam ng tunay na dahilan. Maliban kina Chloe at Tita Angelica, sila lang ang nakakaalam ng buong kwento. Sila lang ang makakasagot sa lahat ng katanungan. Hayaan na lang natin sila, sabi ng isang netizen. Hindi naman natin sila pamilya. Wala tayong karapatan na makialam sa buhay nila. Tama, sang-ayon naman ng isa. Ang mahalaga, masaya si Kaloy. At kung saan siya masaya, doon tayo. Sa gitna ng lahat ng ito, may mahalagang aral na mapupulot. Na hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo. Na hindi lahat ng naririnig natin ay dapat paniwalaan. Na kailangan nating maging maingat sa mga sinasabi natin. At higit sa lahat, kailangan nating matutong rumispeto sa isa't isa. Tao lang tayo, nagkakamali. Pero hindi dahilan yon para manakit tayo ng kapwa. Maging mabuti tayo sa isa't isa. Dahil sa huli, pagmamahal pa rin ang mananaig. Sa panahon ngayon, malaki ang impluwensya ng social media sa buhay natin. Dito tayo kumukuha ng balita. Dito tayo nakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. At dito rin natin nailalabas ang ating mga saloobin. Pero kailangan nating tandaan na may responsibilidad tayo sa paggamit ng social media. Hindi ito lugar para manira ng tao. Hindi ito lugar para magkalat ng kasinungalingan. Gamitin natin ito sa tama. Gamitin natin ito para magbigay ng inspirasyon. Gamitin natin ito para magpalaganap ng pagmamahal.